nandito na tayo sa free flow discussion kung saan magbibigay lamang ako ng ilang katanungan sa ating mga debaters at hahayaan ko silang magsagutan. Paalala lamang po na ang ating programa ay hindi nagdidikta kung ano ang tama or mali. Ang gusto lamang natin ay mas palawigin kung ano ang alam at magpaisip, diba? Kung ano nga ba ang dapat isipin ng ating mga mamamayan na nanonood at mas pag-usapan pa hinggil sa ating mga issue. Kaya narito na ang ating unang katanungan. Mas makokontrol or mababawasan ba ang bilang ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot kung sila ay makukulong kesa dadaan lamang sa counseling at therapy? Agree or disagree? You may state your opinions. Batay sa aming personal na perspektibo, kami ay naniniwala na mas magkakaroon ng mga pagbabago kapag hinayaan natin na magkaroon ng rehabilitation ng mga taong gumagamit ng droga. Bakit? Kasi pag kinulong natin sila, definitely magkakaroon po tayo ng relapse dito. Ano nga ba yung relapse? Pag sinabi kasi nating relapse, ito yung tendency na kung saan pagtapos nilang makulong, mataas yung chance na mag-crave sila doon sa paggamit ng drugs. At dahil gumamit ulit sila ng drugs, na yung relapse nangyari din, definitely walang pagbabagong mangyayari doon, hindi ba? At dahil nagkaroon ng relapse, nasayang lang ang kanilang oras pagdating sa piitan. Pero kapag pinagbigyan natin sila dito sa rehabilitation, mapa 30 days man yan, 60 days, 90 days, at least merong pagbabago na mangyayari sa kanila at kahit papaano, meron silang simula na madadatnan hinggil sa, ayun nga, nasabi nating issue kanina. Teka lang bumalik tayo dun sa question. Sabi, drug use should be, whether should be treated as a mental health or criminal offense. Hindi sinabing kulong agad. Kaya tayo naggagawa ng mga criminal law or criminal offense dahil gusto natin ma-defer or ma-mitigate yung mga ganong instances na may makukulong. At ba't may kukulong agad? We're just avoiding the circumstances na makulong nga magkaroon ng drug abuse between the people that's using the usage of drugs. Kaya nga natin, pag inumagri kami sa inyo na mental health natin yung usage of drug, parang sinasabi natin na pwedeng gumamit ng usage of drug kasi ibig sabihin, di ba, pag gumamit ng usage of drug, mag-lead siya to addiction or abuse. Kasi nga, according din sa ating mga books or what, ang pag-usage ng drug, pag gumamit, kunyari, sabihin natin, sabi mo, kape. Pag nagkape ka ba ngayon, hindi ka magkakape bukas? Ano sagot niyo? Magkakape kayo bukas? Hindi. Magkakape pa din. Nag-lead siya sa addiction. So, hindi mo siya pwedeng sabihin, use it for mental health issues. No, you can't use that. Kaya nga tayo gagamit ng criminal offense or criminal law. But you cannot definitely use the criminal offense word kasi ang ibig sabihin ng criminal offense ay may labag na siyang law and we're treating them as a criminal. So kapag tinitreat natin siya as mental health issue, we're treating them as a victim aligned with the RA 9165. They're not treated as a criminal but we're treating them as a victim. No, we won't treat them as victim. You know why? Because criminal offense, iniiwasan natin magkaroon ng victim. Tinatakot yung mga tao using that criminal offense para sabihin, huwag kayong gagamit ng drugs kasi makukulong kayo. Gusto nyo ba makulong kayo? Di ba hindi? So pag hindi nyo gusto makulong, mas iiwasan nyo yung circumstances na ganun. Kahit pa sabihin natin na hindi mo siya ikukulong, the fact na nilabel mo na siya as criminal, it would stigmatize that person. And sa tingin mo ba, pag hinuhusgahan ka, magpapakita ka pa, magpapatulong ka pa, syempre magtatago ka na. Excuse me, I didn't use the word criminal dun sa mismong tao. Criminal offense yung ginawa niyang act. Bakit may ginawa na bang act? Kaya nga tayo may criminal offense para iwasan yung ganung act. Since the initiation of the Philippine government war on drugs on 2016, nakita natin yung extrajudicial killings. Nakita natin kung paano tayo i-criticize ng international human rights. Nakakahiya, guys, di ba? Nakakahiya na i-criticize tayo ng International Human Rights of Commission. Kasi nga, nakilala tayo yung paglabag natin sa yung extrajudicial killings, arbitrary arrest, pati yung violation of the due process. So despite of this effort, nakita natin na itong punitive measures na to, wala siyang kwenta. Wala siyang kwenta yung punitive measures na to na sinasabi ninyo. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, ayan pagka nilabel kang kriminal, malamang sa malamang, masama na kagad yung impression kasi drug use eh. Definitely, drug use, ang tinutukoy dito ay yung paggamit ng mga substance. At kung saan, kapag gumamit tayo ng substance, pumapasok din dito ang ideya na ayun na nga, substance, ibig sabihin, isang na kagad na droga. Kapag nirehab ka, definitely, masama na kagad ang impression. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, kapag dinala ka sa rehab, masama kagad yung naririnig mo eh. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino, imbes na humingi tayo ng tulong, hindi tayo hihingi ng tulong eh. Kasi natatakot tayong ma-stigmatize ng lipunan. So ayun lang naman.
Kaya nga sabi ni Michael Foucault, diba, may tayong mga Pilipino, meron tayong wrong interpretation of what? Of rehabilitation center. Kasi ayaw natin humingi ng tulong, takot tayo sa progreso, takot tayo sa pagbabago. Di ba psychologist tayo? Ang purpose ng psychology is to magkaroon ng counseling. Bakit ayaw niyong ma-rehab? Why are you saying na rehab magiging ano siya, parang bad image siya? No, that's what we need. Kaya nga tinuturing natin siyang criminal offense. You know why? We're Kasi not no, saying we yung don't rehab want nga, yun nga yung magiging What outside you're natin saying is kaysa you're yung criminal considering it offense. as a Kaya wag criminal yung offense. pinipinpoint So na if yun you yung were to hindi treat it as a kailangan. criminal offense, definitely hindi mo nakikita ang option ng rehabilitation. Kasi sinabi mo na criminal offense siya. Another factor about it is dahil tinakot mo yung isang tao, susunod lang siya out of takot, di magtatago lang siya after, di ako papahuli. Tapos! Tsaka maganda na lahat na mapagaling talaga yung mga taong gumagamit ng droga. Kasi kahit sino mang presidente umupo, at least hindi sila nabubuhay sa takot. Walang takot na nasa dibdib nila, kundi magaling talaga sila completely. Di ba yung rehab, hindi naman lang siya sa gumagamit ng drugs. Pwede rin siyang, kunyari may mental health issue ka, depressed ka. Para nga iwasan mo yung paggamit ng drugs, kaya ka pupunta sa rehab. At yun nga, may criminal offense na yung tinatawag sa act na yun. Para nga, maiwasan yung You see ganun. it as a mental issue. Kasi sabi mo, may mental issue yung pinapadala sa rehab. Bakit? Ano ba pinaglalaban natin ngayon? Di ba may mental health issue? Mental health issues, hindi lang naman siya nalilabel sa mga depressed. Pwede siyang Exactly mapunta the doon. point. Sinabi mo na yun. So, mental health issue nga siya in your perspective. Kasi binigay mo na option yung rehabilitation. Another factor, we know what happened during the Tokhang. We know how natulong lang basta yung mga tao. Tingin mo, yung isang drug addict, lalapit pa siya sa police, di ba ang dami naging victim sa kanila? Tingin mo, it would help them? It would trigger trauma to them. It's not gonna help. Also kasi, di ba, yung mental health issue, di ba, may sinasabi kasi na you can validate someone's emotions or feelings but never their behavior. Lagi nyo tatandaan na mali is mali. Kahit sabihin nyo na mental health issue siya, hindi siya pwedeng gawing justification para gumawa ng mali. Kung titingnan kasi natin ang penal system dito sa Pilipinas, halatang halata natin na madaming pagkukulang. At yung mga pagkukulang na yon, maaari siyang tugunan kapag dinala natin yung biktima doon sa rehabilitation center. Kaya nga tayo merong tinatawag na mental health issue eh. Ang mental health issue ang sinusulong namin dito, meron tayong rehabilitation center para sa mga drug users at para magkaroon ng pagbabago sa kanila. Kasi nyo kasi na mali yung rehabilitation in which the first place, nandun may mga medical professionals din doon para paglabas nila, totally, wala na sa buong pagkatao Sinasabi nila ninyo yung na drugs. ang mali ay mali. Marami sa batas natin ang mali. Kaya nga tayo may mga revised penal codes, di ba? Kasi not all of our laws are right. Ang sinasabi namin doon, gina-justify nyo kasi yung act nila, yung maling act nila, not the laws itself. No, kasi, if we were to diba, read the National Mental Health Act of 11036 Section 4, nakalagay doon na addiction is included and it is defined as a problem with the cognitive behavior. So technically speaking, Yun na nga yung it is a problem mental natin health actually. issue that Hinahayaan affects the nyo. cognitive No, behavior. ang dinidefend nyo ay kailangan i-agree, i-decriminalize yung usage We're of the... not decriminalizing No, them. that's what you're fighting for right now. Kasi yung drug addiction nga, Kasi pag nilagay mo sila sa kulungan or rehabilitation center, just to clarify to you, 50 lang ang rehabilitation center natin. yun na nga, 50 lang yung Alright. rehabilitation centers. Okay. Saan sila lalagay? Bago tayo maglabasan ng mga numero, meron kayo nabanggit kanina na meron tayong binabanggit na under Comprehensive Dangerous Drugs Act, there is a provision for rehab for first-time offenders, di ba? Yun yung parameters kanina sinabi natin na bahagi siya noong 9165. Do you think this is enough to address substance abuse due to their mental health issues? So, hindi natin dinidiscount na maaaring mental health issue siya, but do we think that it is enough? And if not, ano sa tingin nyo yung dapat nalagay din doon bukod sa rehabilitation? Okay. Okay, so tingin po kasi namin, hindi sapat ang rehabilitation lang. Kasi dapat una pa lang meron na tayong drug education eh. Dapat tinitingnan natin kung ano nga ba yung mga droga na talagang ipinagbabawal, ano nga ba yung droga na dapat ginagamit ng limitado. At ayun na nga, dahil nga meron tayong drug education, at least tayong mga mamamayan na potentially drug user in the future kung nagkamali tayo, alam natin kung ano yung pwedeng makasira sa atin eh. Kaya nga tayo merong drug education din bukod sa rehabilitation kasi alam natin na ayun na nga, ano yung mga posibleng epekto, ano yung posibleng epekto nun sa ibang tao. Kasi kapag once na gumamit ka ng droga, definitely hindi mo alam kung ginagawa mo pa ba yung tama. Mataas yung chance na nag-hallucination ka, delusion, or kung ano pa man yan. So ayun lang naman.
lahat naman tayo in the first place, drug user tayo, but we are not drug abuser. Iyon kasi nagiging point eh. Kung ipaglalaban natin, yes, mental health issue siya, pero pag pinablicize kasi natin yan, pag nilabel natin yan sa public na mental health issue, tingnan nyo yung consequence nung mangyayari kapag ganun, magiging abuse din siya. Kasi alam nyo naman, third world country dito, gaya ng sabi, hindi malinis, di ba? Pero paano yun? Pag ginamit nila yung, justification na yun, mental health, gaya ko nga ito nagawa kasi sorry, may mental health disorder ako. For example, dangerous na mismo yung drug sa kanya, sa mental health niya, sa sarili niya. Tapos, syempre, gateway yun para dun sa para sa crime. Ano yun? Kunwari, trigger warning ha. Kunwari, merong isang nagda-drugs na naka-rape. Ay, sorry, na-rape kita kasi nagda-drugs kasi ako nun Hindi eh. ang kaso na sa kanya, yung sa rape, hindi mo tutungkol dun sa justification na addict siya. As another factor, ang discussion natin is about illegal drug use, not just abuse. We're talking about just the use itself. At kung magkakaroon tayo ng proper education, they wouldn't lead to abuse. Kasi tinuruan mo na nga sila eh. Di ba sinabi namin na yung drugs can be both legal and illegal, and drug use can topic is lead about to illegal drug use. drug We're not talking abusers. about legal So use. sinasabi mo ba na kapag nag-drugs ako, hindi ba ako ma-addict doon? Kayo na rin mismo nagsabi kanina na ma-addict kayo kasi nga addiction. So I don't get the point. I don't get the point kung bakit sinasabi niyo yung tungkol sa legal. We're talking about illegal drug use here. You're talking about illegal drug use or legal drug use? We're talking about illegal drug use here. Illegal drug use. So, illegal drug use, gagamitin mo yung mga illegal na drugs for mental health issues at hindi siya criminal offense. Kasi, oh my gosh, I'm so sad right now. So, I'll use the drugs drug to... misuse and drug No, abuse. it's not like You that. have to be What you're careful saying, about the lagi mong inaano yung sa rehab centers. Yun nga yung needed nga natin. Yun nga yung point nyo na instead of ma-criminal offense siya, instead na nasa kulungan siya, nasa piitan siya, nandun siya sa rehab center, nagpapagaling. Kasi nga, iniiwasan natin yung usage of drugs. Why do you want to use drugs when you can use yourself to comfort the person or to use the therapy that we can have? Hindi kailangan nga magkaroon ng revision about it. Kasi ano yun, pag second time, ikukulong na sila. Have you Makukulong read lang the sila kung 9165? tinake ulit nila yung drugs. Eh, paglabas na nga Exactly the nila, point. paglabas na nga nila, di ba, iyon ang goal ng rehabilitation center. Mawala na sa sistema mo yung drugs. Hindi sila iikot or hindi sila uulit. Wala naman tayong enough professionals dito na mag-handle sa kanila sa rehab. 50 lang yun. And research will only suggest that mas mataas yung relapse, yung probability ng relapse kapag nanggaling sila sa kulungan, unlike kapag tinreat sila sa rehabilitation center. So, pag gumamit ba ng drugs, matitreat yung mental health issues nila? You have to understand where they are coming from, especially we are in a third world country, especially yung mga in rural No, areas, answer especially in my the poverty questions. You have to Answer my understand where they are questions. coming Pag from. gumamit ng drugs, matitreat ba yung mental health issues nila? They are using drugs kasi nga may mental health issue sila and they saw it as a resort. So, hindi mo pwedeng sabihin criminal sila kasi nga they were not properly educated. So, they resorted to that option. At dahil lang pa nagka-problema yung isang tao, nag-resort siya sa ganitong option, deserve niya ng makulong? Oh, so in which case, sinasabi mo na hindi lang siya pwedeng basta-basta gamitin din for mental health issues, right? Lalo na dun sa mga marginalized, walang mag-guide sa kanila dahil wala nga tayong enough facilities. Kayo na nagsabi, third world ng Philippines. So, hindi natin mag-guide yung mga, gusto ko gamitin ko na lang yung drugs kasi wala akong Okay, ito money. ang mga dapat kasing ikulong dito sa ating penal system ay yung mga taong nag-i-enabler dito sa droga. Ang problema kasi karamihan ng mga biktima ay puro sa mahirap eh. Yung mga mahihirap na yun, walang mahanap na solusyon sa kanilang problema. Kahirapan! Anong mahanap nila doon? Siyempre, gagamit sila ng droga para masolusyonan yung hirap nila, yung gutom, yung problema, yung depression, or kung ano pa man And yun. you cannot justify na porkay mahirap sila, dapat ang coping mechanism nila ay mag-take ng drugs. Maraming ways yun. Hindi natin Okay. justify. Hindi natin justify. Kailangan lang din nating maging open sa option na yon. Kaya na nagsabi din yung alam situation nila. So how can you say na it's your justification? Alright, sige. Dahil medyo marami na kayong nabanggit na punto at this point, meron tayong isang follow-up question. Sinasabi natin na mental health issue or using mental health issue as a probable excuse to use illegal drugs. Kung hindi siya, kung ganon yung punto natin sa paggamit ng mental health issue, ano sa tingin nyo dapat ang gawin sa isang offender? Is the duration enough for therapy at 6 months? If not, how long? And sa inyo naman, in criminalizing illegal drugs, what do we say by criminalize? Is it just the use of it? At sino dapat yung napipinalize? Is it just the users? Or meron pa ba tayong ibang angulo na dapat nakikita pa dito? Alright? I'll let you go.
Okay, so for first po kasi, with regards to drug addicts or those na nagkaroon ng substance use, they go through stages po kasi in withdrawal, relapses, they have there's physical, emotional effects to it. So, 6 months may not be enough to them. And ayun nga, with their argument na hindi siya dapat magamit as excuse, that's why we should utilize proper evaluation systems to that. Because when we have proper evaluation systems, we can foresee what physical aspects would be affected, their emotional aspects, and to avoiding the possibility of relapse. So if we were to extend it to a year with including a maintenance to them, it could avoid them to having more relapse, and also it can help them to maintain that lifestyle where drug use is not needed. Bukod pa dyan, maganda kasi na meron ding monitoring after ng ating rehabilitation. Ang problema kasi sa atin dito sa Pilipinas, 6 months lang, tapos wala nang rehabilitation. Parang walang nangyari, no? 6 months lang pero hindi na minonitor ng gobyerno kung may nangyari ba dun sa tao, may business ba itong tao. Kasi dapat binibigyan din ng additional intervention pa yung mga nag-offend yung mga taong to. Kasi dapat binibigyan pa sila ng additional, chance at life. Dahil ayun nga, pwede silang madistract by means of their business, by means of education, or kung ano pa man yan. In addition to that, maybe the assistance we could provide, because a probable reason why a person resorts to drug use is poverty. So if we were to give livelihood programs to people who have experienced drug use, it could help them to start a new life. And also, it can help avoid unemployment. So it's hitting two birds with one stone by helping them and also helping our economy. Dito naman sa side namin, yung criminalization kasi na sinasabi natin, pag nahuli ka ba, kinukulong ka ba agad? Yes. Tapos may piyansa pa. Tapos, kaya nga, meron pa tayong process. So, hindi siya yung basta-basta kulong na ang pangmatagalan ka na dyan. Wala nang process na i-rehab ka muna. Doon pumapasok yung rehab natin. That's why we need rehab. Kasi nga, iniiwasan natin yung usage of drugs. Kasi nga, gusto natin gawin siyang a criminal offense. Kasi nga, gusto nating masabihan yung tao, i-aware yung tao na pag gumamit ka nito, hindi to makakabuti sa'yo. That's why we have yung mga rehabilitation centers. And yung pinipinpoint nyo na yung drug use, pwede siyang, yung sa drug addiction, hindi siya mag-lead sa ganito, ganyan. Mag-lead kasi talaga siya, kahit sabihin natin open siya for public, at pag hindi natin siya tinreat na as illegal purposes, magiging legal purposes siya na mag-a-allow sa people na to use it more. Eh pag ginamit mo ng ginamit, mas makakasama sa'yo, mas mamamatay ka sa sakit. Okay. Sige. Meron akong last follow-up question. More of lang to ha, a what-if question na maaring kayo din mismo ang mapag-isip. Sabihin natin na sa mga kabataan ngayon, may kakilala ka, meron kang isang kaibigan or malapit sa'yo na gumagamit ng drugs. Fully aware with drug education and everything, alam nila to. Alam nila na kulang ang fasilidad sa Pilipinas. Ano ang gagawin ninyo? Ipapakulong nyo ba? Or how would you intervene bilang kabataan? Siguro ito kasi yung practical example ng tinatanong natin. Bilang isang kabataan, paano ka magi-intervene? Or how will you treat that person? Are they a criminal to you or a victim of mental health issue? Sige. Ayun po. So given the fact na, example, that person is fully aware with regards to drug education and everything, that doesn't still exempt them from having a mental health problem. So what I could do is I could refer them to a psychiatrist or a social worker if they were minors, so that they can be fully assisted, because providing education would help them to understand the situation, but it doesn't fully exempt them from having mental health problems. So the first thing I will need to do is to help them address the mental health problem and reach out to proper institutions that can further help them and assist them, so that given their education as a good foundation, it would help them to start and be better individual. Thank you. And we should always promote a healthy communication. Siyempre, kapag kaibigan mo yun, since sabi nga namin kanina, we treat them as a victim kasi you don't know kung ano yung pinagdadaanan ng kaibigan mo. You don't know what's really happening in his or her life. That's why you need to really seek a professional advice, professional help. And alam mo na ayun yung makakatulong para sa kanya kasi hindi mo siya pwedeng dalhin agad sa presinto dahil gusto niya gumamit ng droga or nakagamit na siya ng droga. Since nabanggit na nga sa tanong na bilang kaibigan, anong maaari mong gawin?
kung sakali man na yung kaibigan mo ay drug user, maaari syempre simulan mo muna sa proper communication, gaya nga ng sabi nila. Kasi with proper communication as a friend, then at least ma-address natin kung ano ba yung kulang, ano yung problema. After that, pwede mo rin kausapin yung parents nila, i-inform mo sila na itong anak nila probably may problem siguro at kinakailangan ng guidance at tulong nila. Aside to that, pwede mo silang i-refer doon sa mga mental health institution natin, sa mga guidance counselor, kasi madami naman tayong pwedeng tumulong sa atin eh. Madami tayong connection, madami tayong kaibigan. Ang problema nga lang, ayun nga, hindi natin siya nabibigyan ng maayos na intervention kasi yung communication yung kulang eh. Ayun yung kailangan nating i-work on. So ayun lang naman po. Since nasabi din naman na fully aware yung isang tao, dito napapasok yung responsibility and accountability ng isang tao pagdating sa paggamit yan ng drugs. And pag responsible ka, syempre, if you fully aware ka na sa education and everything ng drugs, malalaman mo na pag ginawa namin siyang illegal, pag ginawa namin siyang criminal offense, malalaman mo na, mas lalong hindi ko siya gagamitin. Kasi first off, makukulong ako. Second, mapapahamak yung sarili ko. And pag nangyari yung mga yon, pag ginawa nga namin criminal offense yung drug, mas mapipigilan natin kasi yun naman taga-purpose ng mga law sa ating bansa. Pag sinabi pa natin, hindi nasusunod halos lahat ng law, hindi na nga nasusunod, lalo mo pang hindi susunduin. Natunghayan natin ang mga opinyon ng ating mga kapwa Lasalians hinggil sa ating issue ngayon. Kaya naman, ang ating mga susunod na diskusyon ay mas pag-iigtingin natin sa pagbabalik lamang ng School